Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Welcome sa programang susolusyonan ang inyong problema sa kaperahan. Nandito kami para magbigay ng tips and guide para sa inyong tagumpay. Kaya naman, huwag masyadong ma-stress. Pera-pera lang yan. Nawalan ka ba ng trabaho o may kakilala kang nawalan ng pagkakakitaan bago pumasok ang taong 2024? Mahirap man ang proseso ng pagharap sa sitwasyon na ito, normal lang ito. Sa kabila ng ika-76 na pwesto ng Pilipinas sa World Happiness Report para sa taong 2023 at nahaharap sa mga iba't ibang hamon 6 sa 10 Pilipino ang naniniwala na magiging maganda ang kanilang year 2024. Kaya naman, isa sa mga katangiang Pilipino na ipinagmamalaki natin ay ang pagiging maparaan, anumang problema o sitwasyon yan. Ang ating otomatikong pagtugon ay ang paghahanap ng mga paraan upang makaalis o malampasan ito. Para sa akin po, gagamitin ko yung skills na meron ako para makapagkuha ng trabaho. For example, yung video editing. Marami na po kasi ngayon gumagamit sa social media ng mga content. So, kailangan po nun ng mga video editor. So, yun po yung isa sa mga gagamitin ko. Siguro mag-online business na lang, ganun, tulad ng pag-online selling or kahit sa labas, maghanap na magtinda-tinda para kahit papano magkaroon ng counting income, panggastos man lang, or pang araw-araw sa pagkain. Yun lang, thank you. Gagamitin ko yung motor ko panghanap buhay sa araw-araw para may kinikita naman kahit papano. At magsa-sideline ako pag may mga bakanting na papasukan. Papalagang ko na. Sayang naman yung araw na nasasayang Mag-apply po ulit. Back to zero, di ba? Ganun naman lagi. Siguro po magtatanong ako sa mga kakilala ko, mga colleagues, kung meron open sa kanila. Tapos kung pasok naman dun sa skills ko, tsaka sa natapos ko, siguro tatry natin. DWIZ. Pera-pera lang yan. Mars! Yes! Talaga namang maraming mga Pilipino ang hirap kung paano pagkakasyahin ang kanilang pera, di ba? Yes, lalo na pataas ng pataas ang mga presyo ng bilihin, di ba? Marami ang ngayon, problemado sa trabaho, mga nawalan ng trabaho, pera. Yes, ngayon, pagkain. Yan. Ngayon, mga necessity na kailangan everyday. Yan. Kaya naman, don't worry. We got you. Narito si Sir Arman Benco, isang financial expert at financial literacy advocate para turuan kayo ng financial literacy. Sir, as always, welcome po. Yes, maraming salamat at welcome ulit sa isang episode ng Pera-Pera Lang Yan. Yeah. Sir, marami ngayong kababayan nating Pilipino ang hirap sa buhay. Lalo na pagdating sa pera, mga nawalan ng trabaho, hirap mag-budget. So, ang tanong namin, paano ba sila muling makakabangon? Kung halimbawa nawalan ng trabaho, anong pwede nilang gawin? Maganda yung tanong mo, lalo na Happy Easter sa lahat. Dahil lumalabas tayo kada linggo at ngayon Pasko ng pagkabuhay, ng resurrection. Pag sa buhay pinansyal natin, lalo na doon sa mga nag-adulting na, di ba? Pagkatapos mag-aral, umpisa na mga 20, 21, 25, lagay na natin. Magtatrabaho hanggang edad 60, 65, 40 years. Sigurado may darating, at alam natin ganun ang buhay, may darating na pagbinsan ang buhay taas, baba, hindi naman lahat laging pataas ng pataas ang iyong sinusweldo. Maraming pagkakataon na ikaw may hinto
for whatever reason, mababawasan ang iyong kaperahan, pero ang gastusin tuloy-tuloy, tumataas pa nga presyo ng bilihin, mawalan ng trabaho. Nakita natin yan nung taong 2020, dumating ang pandemya. 30 to 50% ng mga nagtatrabaho, whether sa isang negosyo o nag-eempleyo, naapektuhan ang kanilang pasok ng pera. So, maganda tong pagkakataon na to. Paano ba natin, kung napaalala sa atin ang Pasko ng Pagkabuhay, Easter Sunday, paano natin babangon muli kapag merong dagok, problema, krisis dumating sa ating kaperahan, lalo na yung regular ng kumikita. Isang usapin yung paano kumita, wala pang kinikita, bago pa lang siyang magkikita. Pero paano yung madalas na nangyayari, kumikita ka na, nawala, nahinto, or nagkaroon ng krisis. First and foremost, maintain the positive attitude. Of course, ang daling sabihin yan, di ba? Paano pa rin magiging positive ang attitude na walan ka nga ng trabaho, na tinanggal ka, nagsara yung kumpanya, na-delay ang sweldo, paano ka magkakaroon ng positive attitude? Well, yes, totoo, easier said than done, pero walang ibang way, kundi yun eh. May kasabihan nga, di ba, pag may dumating na problema, wag mong tambayan, hayaan mong lumagpas lang. Kadikit kasi nung keep a positive attitude, tandaan nyo po, lalo na sa krisis, tandaan nyo yung kasabihan, kataga, fast beats big. Anong sabihin ng fast beats big? Lalo na pag may krisis, yung mas mabilis mag-isip, magplano at umaksyon kaysa isipin yung ano ba yung napakaganda, napakalaking solusyon dito sa problema na to. Kadikit pa rin nung sa English, baka matulungan nyo ako sa Tagalog. Paano mo ba kakainin yung isang elepante? How can you eat one whole elephant? Pira-pirasohin natin. Pira-pirasohin, exactly. Marami ng experience si Kim sa buhay. Slight lang po. Marami ng experience. Pero bawal yun, bawal kumain ng elepante. Bawal kumain ng elepante. Pero figuratively lang, yun yung ibig sabihin na kapag may dumating na krisis, mag-isip, magplano, magdasal. Yes. At umaksyon agad. No matter how small the seeming impact of that action to address the problem. For example, dumating ang krisis, fast beats big. Hanap ka kagad ng madaling pagkakakitaan. Of course, legal at yung moral, ano? Hanap ka kagad ng mabilis na pagkakakitaan. Tingnan mo yung nangyari ng pandemic, nung mga nagtitinda, lalo na pag mall-based. Sinara ang mall, ang bukas lang butika at saka supermarket. Yes. Anong ginawa ng mga food cart, yung mga negosyo? Mabilis silang umaksyon, kaya hanggang ngayon buhay pa sila. Nagano sila, lumabas sila. Hindi, pinauso nila yung online, tapos di-deliver sa bahay. Yes. Kasi bawal na nga restaurant Bawal na nga yung paborito nating patatas, di ba? Na binibili nating yung french fries na iba't ibang flavor. Hindi natin mabanggit. Mag-sponsor kasi kayo rito. Di ba? Nag-sponsor kayo, babanggitin namin na kayo. Dahil hindi kayo nag-sponsor, walang lumalabas. Muntik nang marinig. Oo. So, but kidding aside, kailangan yung mga magagaling na negosyante na nabuhay nung pandemic, hindi ba ang bilis nung action nila? Miski na maliit lang yung impact, hindi nila makukuha yung dati nila sigurong benta nung hindi nagpandemya, hindi nagsara yung lugar kung saan sila nagnenegosyo, mabilis silang umaksyon. Fast beats big. Yung iba, pag mayroong problema kasi, di ba, maglulugmo, will not get that positive attitude, magmumukmok na, mag-iisip ng matagal, magpaplano sa English na naman, sabi nila, kaka-analyze, na-paralyze. Di ba? Wala, kaka-isip lang, lahat ng mga bagay na pangit na nangyari, doon na lang nakatuon. Pangalawa, kapag may dumating na krisis sa kaperahan na dati ikaw ay merong regular na trabaho, yung konsepto ng budgeting lalong mas mabigat. Kung dati
hindi ka nagbabudget at hindi mo alam ang monthly na gastusin mo. Alam mo, may ginawa kaming informal study sa karaniwang Pilipinong tahanan. Tinanong namin kung alam nila, totoong alam nila, magkano ang monthly budget nila. 9 out of 10 hindi nila alam or wala silang budget. Hindi sir, alam naman nila kung magkano yung kuryente. Ang budget kasi nakasulat. Lahat naka-breakdown ng gastos. Nakasulat. So, 9 out of 10, doon sa 9 out of 10 na hindi nagbabudget, mahigit kalahati doon, wala kasi nakasulat, kaya automatic, hindi mo masasabing nagbabudget sila. Yung iba naman, pag tinanong mo, may budget ka ba? Opo. Magkano budget mo? 30,000. Paano mo nalaman 30,000? Kasi po, sweldo ko 30,000. Nagkukulang pa nga ho eh. Pero hindi naman talaga niya alam magkano sa kuryente, magkano sa pagkain, magkano sa internet, magkano sa iba't iba pa. So, kapag may dumating na krisis, para makaayos talaga yung pagkabuhay, pagka-resurrect from that crisis, katulad ng resurrection ngayon, make sure you have a good, tight budget. Of course, tanggal dyan yung mga non-essentials. Kung ikaw nagkaroon ng crisis, baka wala ka munang subscription sa Netflix. Yes. Baka wala ka munang regular milk tea mo na parang hindi matatapos ang buong araw o linggo. Hindi ka umiinom. Para kala mo yun ang gamot mo o vitamins mo. Talagang magbabawas ka. Yun yung pangalawa na kailangan mong gawin. Una, think, plan, fast. Dahil fast beats big. Second, take a hold of your budget. Sa English may magandang salita doon, grab the bull by its horns. Di ba yung bull? Grab the bull by its horns, yung sungay nga, para talagang hawakan mo, ibig sabihin, ang iyong pananalapi. Bawat labas ng pera, talagang dapat justified. Yung talagang gagastusin mo lang dahil mamimiligro ka lalo, siguro kalusugan o mapuputulan ka ng kuryente and so on. So grab the bull by its horns. Yun yung pangalawang paraan. Pangatlo, kung ikaw naman ay may utang, di ba? Kasi naging regular na parte na ng buhay yan, kaya napag-usapan natin nung mga nakaraang episode. Yung nagtatrabaho ka, meron kang housing loan, may car loan ka, may utang ka doon sa opisina, may savings and loan association sa isang co-op. Tapos nawalan ka ng trabaho, dati doon ka kumukuha ng pambayad. Huwag niyo pong takbuhan yung pinagkakautangan niyo, kausapin niyo kagad. Pag nagkaroon bigla ng financial crisis, pangatlo, sa mga una mong mga dapat gawin, pagkatapos mong grab the bull by its horns sa iyong budget, kausapin ang iyong mga pinagkakautangan. Meron mga magic words sa pag ikaw may utang. One, amnesty. Yun yung gustong-gusto mo. Anong sabi ng amnesty? Kinausap mo yung pinagkakautangan natin, tapos pinatawad ka na. Sige, dahil nagka-crisis ka, sige, quits na yung utang. Nangyayari ba yun? Nangyayari yun. Kaya nga ang tawag doon, amnesty. Pinapatawad ka. Sige na, nagkaroon ka ng crisis eh. Ano pang magagawa ko eh? Walang-wala ka na. Pero hindi naman tatakbuhan yung utang ngayon. Kaya nga ang una mong aksyon, kausapin lahat ng creditors mo. Kapag creditors yung nagpautang sa'yo, kung ikaw ay nandoon sa isang matinding financial crisis. Yun nga, ang mga pwedeng mangyari pag kinausap mo, one, syempre, yun gusto natin, pero hindi automatic binibigay yun. Yes. Amnesty. Pangalawa, moratorium. Ano naman yung moratorium? Tandaan nyo po itong mga salita na to. Moratorium, wala ka bang pinagkakakitaan ngayon? O sige, bibigyan kita ng 6 months. Hindi mo kailangan magbayad. Moratorium. Ibig sabihin, pahinga hanggang makabalik ka at meron ka ulit source ng pambayad ng iyong utang. Pangatlo, restructuring. Nawalan po akong trabaho eh. Magkakatrabaho pa ako o yung negosyo ko makakabawi kapag ganito. Pwede bang magpa-restructure ng loan? Meaning, maaaring hindi mo na ako magbayad ngayon, pero sa mas mahabang panahon, kunwari 5 years to pay to, nakaka 2 years na lang, 3 years na ako, 2 years na lang matitira. Nagkaroon ako ng crisis ngayon. Pwede bang mag-negotiate, mag-restructure ng utang para naman hindi ka masyadong lugi, ikaw nagpautang, extend up to 3 or another 2 years, yung 2 years to pay ko na lang. So,
Importante, anuman ang inyong makuha, kausapin nyo ang creditor at wag na wag nyong tatakbuhan. Maging ito malaking financial institution, bangko, or individual. Bakit? Nasabi natin doon sa nakaraang programa natin, ang pera, ang pinakapundasyon niyan, tiwala. Yes. Pag hindi ka na pinagkatiwalaan, mahihirapan kang gumalaw dito sa mundo. In fact, yung episode natin ng utang, di ba? Pinag-usapan natin ng utang. Utang ang pinakamalakas na kakampi sa pagyaman. Ang mga mayayamang individual, malalaking kumpanya na kumikita, malalaking makapangyarihang bansa, umuutang. Kaya utang ang isa sa pinakamalakas na kakampi. Biro mo pera ng ibang tao na gamit mo at sana nagamit sa tama. Nagkaroon ng krisis, kausapin mo. Huwag mong takbuhan, huwag mong awayin. Yung iba, mga away na lang, di ba? Kaya nga sabi mo nun, Angelo, pag minsan yung nangungutang, sila pagalit. Sila pagalit. Kasi yun na lang ang atake nila, di ba? So, kausapin nyo po yung creditors nyo. Pang-apat, hanap ng mabilis na pagkakakitaan. Yung mabilis, as in, tawag nila doon low-hanging fruits. Yun ba yung mag-online selling ka bigla, mag-online jobs, kung ikaw empleyado na wala na trabaho. Plain and simple, lahat dito sa mundo, ang pera dahil medium of exchange, lahat nagbebenta. Kung ikaw empleyado, hindi po ako salesman kasi mahiyain nga ako eh. Kaya nga po ako nag-accountant o kaya researcher kasi hindi naman ako magaling makapag-usap, magsalita. Ayoko po ng sales. Lahat ay salesman. Miski na yung nasa loob ng laboratorio na nagtatrabaho, binebenta niya yung talino niya, experience niya, galing niya doon sa employer niya. Kaya matuto po tayo at tanggapin natin paano maging magaling na salesman. Whether ang binebenta mo yung galing o sarili mo at oras mo or may binebenta kang produkto o serbisyo. So lahat tayo talaga dapat matutong magbenta. Yung iba kasi, Sir Armand, nahihiya. Diba? Yun yung problema ng iba eh. Magtitinda ka ng mani, kinakaya mo yung mga nawalan ng trabaho. Right. So, yun ang payo ni Sir Armand na umaksyon agad. Umaksyon agad. At humanap ng paraan para makabangon muli sa pagkakalugmok mula sa problemang pinansyal. Ayan partner, bitinin muna natin sila sa ating pagbabalik. Marami pa pong payo mula kay Sir Armand sa aming pagbabalik dito sa Pera-Pera Lang Yan. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ.
Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Nagbabalik po ang programang Pera-Pera Lang Yan at syempre kasama pa rin natin si Sir Armand, ang ating financial expert at financial literacy advocate para itapik natin muli yung pagbangon sa problema sa pera, di ba? Kaya ngayon, Sir Armand, ito po, tanong namin, ano po yung advice nyo ngayon sa mga Pinoy na nawawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa problema sa pera? Well, number one, lumabas ka sa iyong lungga. Karamihan kasi kapag nagkakaproblema, nagkakakrisis, lalo na tungkol sa kaperahan, naku, nawalan ako ng trabaho, nagsara na yung kumpanya, nalugi yung negosyo, they cramp up and got in their shell, parang pagong, di ba? Magtatago na sa... Labas po tayo. Lumabas tayo, lalo na kung wala naman tayong niloko, inalipustan, niyurakan, kaya tayo nagkaroon ng financial crisis. Labas pa rin po tayo. Hindi po nagkukulang ng oportunidad. Ang nagkukulang at hindi malinaw, purpose. So, labas pa rin po tayo. Do not clamp up, meaning magmukmok sa sarili. Pangalawa, alamin nyo or kung kailangan nyong i-adjust ang inyong purpose, hanapin ang purpose. Naalala niyo yung naging sikat na libro, bata pa kayo pero malamang inabot nyo yun, Purpose-Driven Life. Yung libro na yon ni Warner. Naging super sikat yun, isa sa pinakamaraming librong nabenta, Purpose-Driven Life. Ano sinabi doon? Pag malinaw ang purpose mo, darating ang maraming problema, pero kung malinaw yung purpose, destination mo, kahit mag-detour ka, kahit may lubak, pag focused ka dun sa purpose, malinaw sa'yo yung purpose, yung destination, kahit mahirap yung biyahe, dun ka pa rin papunta. Yung iba, nahihirapan hanapin yung kanilang purpose. Ano bang purpose ko rito? Ano lang ba? Asawa lang ba ako na housewife o houseband? Dito lang magpapalaki ng mga bata? Kaya nga, tuloy-tuloy yan sa ating buhay na inaalam, nililinaw, vina-validate ang ating purpose. Pag minsan, nakakita ka na ba ng nasa isang profesyon, doktor pa nga, biglang huminto sa pagdodoktor at nagnegosyo, at yung negosyo nga ay restaurant, the bar na may kantahan, kasi doon niya na readjust yung kanyang purpose. Nung una, ang alam niya, pagkaintindi niya sa purpose nga, magdoktor, sumalba ng buhay, di ba? Yung mga ganyan, na iba, as time goes by. Imagine, ang average life expectancy po natin sa Pilipinas, 77 years old. Nagtrabaho ka, nag-umpisa 25. Yung doktor nag-umpisa 35. Pero mabubuhay siya hanggang 77. Hindi ba mababago ang iyong pananaw sa buhay? May iba ang aambisyonin mo, ang gugustuhin mo. Ay, may dumating pang krisis. Imposible na walang darating na krisis. Miski na doon sa anak mayaman na may minana na magandang negosyo, darating at darating yung krisis. In 70 years of our lives, o yung adult life na lang, 30 to 40 years of our adult life na nagtatrabaho o may concern sa pera, sigurado at sigurado darating yung kakapusan, baka kawalan pa nga. So, wag ho kayong mawawala ng pag-asa at madadagdagan yung kawalan nyo ng pag-asa pag nagmukmok kayo, hindi nyo nilinaw ang inyong purpose. Tapos yung mga, dahil kinalaman sa pera, yung dagdagan yung kaalaman sa pera. For example, dahil sa arithmetic, dahil sa mathematics, ito, kahit ano man ang mangyari, dahil sa mathematics is a science. Ibig sabihin, eksakto siya. Biro mo makapag-ipon ka, naalala mo yung last episode natin, 1,000 pesos a month. Kung nailalagay mo tong 1,000 pesos a month sa isang instrumento na kumikita o lumalago ng 15% a year, 1,000 pesos a month, 15% a year, 24 million pesos yun. After 40 years. Sir, ang tagal naman pala, after 40 years.
Nagmamadali ho ba kayo sa buhay? Gusto nyo kagad, bukas, tapos na buhay nyo? Yan ang magsasabi na ang tagal naman nun after 40 years. Yung mga 20, 30 years old na hindi pa nag-uumpisa at naghahanap ng dahilan. Ang tagal naman nun after 24 years. 25 pa lang ako. Kumausap po kayo ng mga umabot na sa edad 50, 60. Tanong nyo kung gaano katagal o bilis yung 40 years. Na kung sana nag-ipon ako ng 1,000 pesos 40 years ago, may 24, 25 million pesos ako ngayon. Nasaan yung crisis ngayon? Yung crisis, kung hindi mo tinambayan, naghanap ka kasi ng mga opportunity with a clear purpose, gagawin at gagawin mo yung 1,000 pesos a month. Kaya pala, Sir Armand, maraming mga financial expert na nagsasabi na mas maganda na magsimula mag-invest bata pa lang. Bata pa lang, yes. Kasi mas talo daw nila yung matatanda na nag-invest na late na. Pero correct. Yun nga, mas mataas daw yung lago ng pera kapag ganun. Tsaka, kung ipon at ipon lang, katulad ng sinabi ko kanina, kung 1,000 pesos a month, magiging 25 million, pero 40 years, isipin mo ako, at 55, mukha lang akong 35, di ba? Yes, sir. Opo naman, sir. Di ba? Wala po Kundi, tapos na itong programa natin. Walang ko-kontra. Walang ko-kontra. Magko-comment na lang sila doon sa Facebook natin. Yung 55 years old compared sa 25 years old, Yes. siya 1,000 pesos a month, magkakaroon ng 25 million pagdating ng 65. Ako, para magkaroon ng 25 million, 35,000 ang kailangan kong ipunin. Siya 1,000 lang. Kasi maikling panahon na lang yung parehong target namin, 25 million pagdating ng 60 years old, pag magre-retire kami. Siya, ang haba ng panahon niya, 1,000 pesos a month lang siya. Ako, 30 to 40,000 a month ang kailangan kong ipunin para umabot dun sa target na 25 million. Kaya nga yung sinasabi natin, huwag niyo pong tatambayan kapag kayo nasa sitwasyon. Of course, huwag bara-bara. Kaya nga, maingat tayo sa salita natin kanina. Pagkatapos mo pag-isipan, pagplanuhan, pagdasalan, tirahin mo na kagad yung basta wag illegal, wag immoral yung pamamaraan. Fast beats big. Wag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Yung pag-asa kasi hindi po yan nasa paligid natin. Ang pag-asa nasa loob natin. So it is either you say there is hope or there is none. The moment you wake up tomorrow at you said and even prayed, thank you for a new day, kung sino man ang pinapanginoon nyo, then you are hoping. Yes. Ibig sabihin, hindi ka nawawala ng pag-asa. Pero pag yung dasal mo, naku, nagising ako ngayon. Bihira naman, di ako nagising. Dapat po hindi na kayo nanonood dito. Di ba? Okay, so yun, Sir Armand, sa marami niyong payo, ano yung last message nyo para sa mga problemado pa rin sa pera? Yes. Walang kasiguraduhan sa pera. Bakit? Kasi walang sigurado sa buhay. Paglabas natin sa studio, pagpunta natin sa praise of worship, the moment we wake up, wala nang kasiguraduhan. Yung pagtulog nga natin, walang kasiguraduhan nagigising. Ganon din sa kaperahan. Kaya dapat lang po tuloy-tuloy kayong manood dito, mag-aral, alamin ang mga tama na papanahon, valid information para madagdagan ang kaalaman tungkol sa kaperahan. Ang maganda po sa pera, kaya po binabanggit lagi nila Angel at nila Kim, pera-pera lang yan. Pera kasi gamit lang eh. Gamit pang palit. 'Di ba? May tatlong aspeto ang pananalapi. Pera, kita, yaman. So, wag ko kayo naka-concern lang sa pera na akala natin pag maraming pera, okay na. Yes. Hindi po ako. Ako masipag, kaya naghanap ako ng malaking kita. Oh, yeah. Pero ang pera nauubos, ang kita natatapos. Ang dapat po nating tinitingnan, yung yaman. At yung yaman, hindi lang pera, hindi lang kita. Yung iba, sinasabi, health is wealth. Totoo naman. Totoo naman, sir. Di ba naman magpa-check up ka pa lang na may sakit sa puso, 150,000 na. So, sa mga susunod na episode po natin, lalo natin lalaliman yung usapin tungkol sa pera, kita, at yaman. Ayun, marami tayong natutunan na naman ngayon, ha? Mga kapera-pera lang yan. Yung problema nyo sa pera, yun yan, sabi ni Sir Armand,
huwag tambayan, Yes. umisip ng paraan kung paano kikita, At di ba? huwag magpadalos-dalos. Pag-aralan, kaya nga nandito kami sa Sir Arman para turuan kayo ng financial literacy. Yes. Diba? Kaya sa mga susunod na episode, tutok lang kayo para marami pa kayong malaman sa mga usaping financial natin. Diba, partner? Yes. O ikaw, ano pang masabi mo sa mga bago natin natutunan ngayon? Kada episode talaga marami tayong natututunan. Oo naman. Ano yung Pero mga- number one na tumatak sa akin yung wag mong tambayan yung problema. Tama. Kasi lilipas naman din yan. Yan. Oo. At datating ang Pasko ng pagkabuhay. Yes. Yun, happy Eastern po. At wag mawalan ng pag-asa. Yun, diba? Huwag tatambayan ng problema. Yan ang ating ngayon. Word of the day. Yan. At partner, ito na. At dyan na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang Pera-Pera Lang Yan. Ang problema nyo sa pera, aming susolusyonan. Yan. Kaya naman maging wais at maging matalino sa paggasta. Nandito kami. Tuturuan kayo ng financial literacy. Kaya huwag nang ma-stress. Pera-pera lang yan. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.